Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 541. Nalaman ni Zeus na pinayagan nito ang pamilyang Taylor na tumalon ng diretso. Isang pangalawang klase ng aristokratikong pamilya. Bilang karagdagan, ang deal na kanilang nilagdaan sa South Hill Real Estate ay nagpapagana sa kanila na hawakan ang pamagat ng pangalawa. Ang mga aristokrate sa klase ng hindi bababa sa 2 taon. Maaari pa silang maging bahagyang mas malakas kaysa sa maraming iba pang mga pamilya ng parehong klase. Lahat ay uminom ng maraming. At ito ay nasa paligid ng 3 o 4 sa hapon nang magsimula ang mga panauhin. Unti-unting kumalat, matapos makita sila na at ang iba pa, si Fane sauntered over kay Selena. Hayaan mo, honey. Hayaan at tingnan ang aming bagong bahay na matamis. Home. Kumanta siya ng isang malambot at banayad ng ngiti na lumilitaw sa kanyang mukha. Okay. Pumunta tayo at tingnan ng mabuti. Pagkatapos ay maaari nating ipack ang ating mga bagay at ilipat. Sa hapon na ito, tumugon si Selena matapos na mag-isip sa kanya. Mungkahi, nakaramdam siya ng isang glimmer ng kaligayahan. Kumakanta ang puso niya. Mabuti. Tandang padamdam. Wala nang marami para sa amin na mag-pack pa rin. Lahat ng kailangan natin ay nandyan na. Ang ilang simpleng pag-iimpake ay gagawin. Maaari tayong lumipat dito. Hapon. Sabi ni Fane, bobbing ang kanyang ulo. Hayaan. Lumipat na tayo ngayon. Hindi ko magagawa. Maghintay upang makita ito. Nagbim si Fiona na may malaking kaguluhan sa kanyang tono. Ang villa na iyon ay higit na masigasig at masagana kaysa sa alinman sa mga villa dito. Siya. Matagal nang nais na manirahan sa villa na ito. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pangarap ay mabilis na matupad at nagawa niyang lumipat sa villa na iyon ngayon. Mabilis na tumawid ang pamilya sa kalsada at naglakad patungo sa villa. Sa kabilang panig, nakikita ni Ivan sina Neil at Ken sa gate. Ang 3 sa kanila, Harbord Capitan at asin sa loob nila, pinapanood ang mga silhouette ng ang pamilya ay lumalaki ng mas maliit habang papalapit sila sa Dream Villa. Mapahamak. Ang magandang para sa walang hipo na ito ay nagnakaw ng spotlight ngayon. Oo, ako. Hindi ba nakita iyon? Kaya mapahamak na maswerteng. Ang she**feed na ito ay talagang naisave ang Diyosa ng buhay ng digmaan. Bolstered niya ang kanyang pagmamataas na sapat na kahit na nagbibigay. Siya ay isang maliwanag na perlas na nagkakahalaga ng 5 milyon na nagbibigay sa kanya ng madali. Pagkakataon na gamitin ito bilang kaarawan ng Old Man Taylor. Kinutya ni Ivan ang isang frosty expression. Kaya, hilingin kay Zina na maghintay ng ilang araw pa. Hindi lamang tinanggap ni Lolo Taylor si Selena at ang kanyang pamilya, ngunit mayroon din siya. Ganap na kinilala si Fane bilang manugang na lalaki ni Taylors. Parang siya ay nasiyahan nang siya ay nakikipag-chat kay Fane. Kung hayaan mo silang dalawa magpatuloy sa ganito, talagang nag-aalala ako na ang pamagat ng batang Master Taylor. Maging wala at ang iyong posisyon bilang isang tagapagmana ay hindi garantisado. Panipi. Nagawa ni Ken ang ilang mga salita pagkatapos mag-isip tungkol sa sitwasyon. Huminto. Hideng. Ako ang pumirma sa pakikitungo sa South Hill Conglomerate. Ang gumawa ng isang hindi kapani-pani walang malaking kontribusyon sa kumpanya. Ang pagkamit ng 7 hanggang 8 bilyon sa 2 o 3 taon ay hindi isang problema para sa akin. Fane. At hindi makakaapekto si Selena sa aking mga karapatan at posisyon bilang tagapagmana ng pamilyang Taylor. Sinumpa ni Ivan. Ang balat sa pagitan ng kanyang mga browser ay gumapang. Hey, batang Master Taylor, hindi ka maaaring maging sigurado. Ginamit ng Old Master Taylor na gusto ni Selena. Ang kanyang negosyo acumen at kakayahan ay 10 beses mas mahusay kaysa sa iyo. Ngayon na pinayagan niya silang bumalik sa pamilyang Taylor. Nangangahulugan din ito na kinikilala at inaprobahan niya ang mga ito. Malamig si Ken. Bukod, kung hindi ito para sa Selena, makakakuha ka ba ng malaking kontrata? Ang imahe mo sa puso ng matanda ay maaaring hindi kasing ganda ng Selena. Ngayon dagdag pa, ang lahat ng maluho at maluho na mga regalo na natanggap ng matanda ngayon ay sapat na upang matulungan ang mga Taylors na tumalon ng diretso sa pangalawang uri ng aristocrat. Pamagat. At ang lahat ng kredito ay kabilang sa Fane. Panipi. Kabanata 542. Ang mga kulungan sa pagitan ng mga browser ni Ivan ay lumalim ng mas malalim nang marinig ang mga salita ni Ken.
Ang mga salitang iyon mula sa pinong bibig ni Ken ay tulad ng maliliit na karayom na tinusok. Ang mga eardrums ni Ivan si harsh at brutal, gayunpaman, matapat at makatuwiran. Ikaw ba? Sigurado, si Selena ay naging banayad at mabait mula noong bata pa. Hindi siya makikipagkompetensya sa akin upang maging tagapagmana, di ba? Kung nangyari ito sa nakaraan, mangyayari. Posible, ngunit ang bayad ni Fane ay mataas, at si Selena din. Maaari ang pamilya. Mabuhay ng comfortable ng walang labis na pag-aalala, naisip ni Ivan ng malakas. Haha. Batang Master Taylor, mali ang mag-isip sa ganitong paraan. Hindi mo ba nakikita kung paano? Maraming mga pag-aari at pag-aari na tinataglay ng pamilyang Taylor ngayon. Maaari silang isaalang-alang bilang isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya, na may kasaganaan ng mahalagang mga pag-aari at pag-aari. Sa palagay mo ba mananatili si Selena na? Parehas. Siya rin ay mula sa iyong henerasyon. Parehong henerasyon, parehong mga saloobin. Di ba? Bukod, walang nagrereklamo tungkol sa pagiging mayaman. Okay, huwag. Pag-usapan kung siya ay makikipagkompetensya sa iyo para sa trono. Kahit na ayaw niyang makipagkompetensya, bibigyan siya ng iyong lolo ng kalahati ng lahat. Sa hinaharap, tama ba ako? Nais mo bang ibigay ang kalahati nito sa kanya? Neil. Echoed smilingly, ganap na balak na paalalahanan si Ivan sa kanyang katotohanan. Ang mukha ni Ivan. Nalubog. Siyempre hindi. Ako lang ang tao ng henerasyong ito sa Taylor. Pamilya. Sinipa siya ni Lolo sa labas ng pamilya bago. Paano siya magiging ganito? Walang kahihiyan upang maisangkot ang kanyang sarili sa pag-alis ng mga katangian ng Taylors. Ikaw at si Selena ay nagbabahagi ng parehong mga ugat at mula sa parehong henerasyon. Pareho kayong mga apo ni Lolo Taylor, kaya natural na mayroon siyang karapatang magmana ng pag-aari. Hindi man banggitin, si Lolo Taylor ay matalino at matalim. Kung sa palagay niya ay hindi ka makakaya at mapapahina mo ang mga Taylors. Hindi siya mag-iisip ng 2 beses bago gawin si Selena na tagapagmana. Neil sneered in a malamig at mapanunuyan na tono. Ang mas naisip ni Ivan tungkol dito, mas napagtanto niya ang katotohanan sa pagsusuri ni Neil at Hugo. Ang saloobin ng matandang lalaki na si Taylor kay Fane. At si Selena ay nagbago ng labis ngayon. Nag-eulogize pa siya kay Selena para sa kanya. Ang talento ng negosyo at filial na kabanalan pagkatapos lamang ng ilang baso ng alak. Sa buong ang pag-uusap, hindi niya binanggit si Ivan. Mahigpit na binaluktot ni Ivan ang kanyang mga kamao. Kapag naisip niya ang episode, hihilingin ko kay Zina na bigyan si Fane ng tableta. Bukas, huwag itong magmadali. Kailangan mong maunawaan ang kapaligiran at hanapin ang pinakamahusay na tiyempo. Huwag itaas ang hinala ni Fane. Tumango si Ken at nagkomento, sa kabutihang palad, ang tableta na ito ay napakalakas. Ito ay walang amoy at walang lasa. At natunaw ito sa loob ng ilang segundo. Kung hindi, natatakot ako na maaaring makahanap si Fane. Palabas. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang doktor. Tiyak na mayroon siyang kaalaman sa medikal. Ivan ay agad na petrolyo sa kanyang mga salita. Tama ka. Alam niya ang medikal. Bagay. Paano kung magagawang gamutin ang kanyang sarili at gumaling sa lason? Ang poison talaga ang trabaho. Haha. Huwag kang mag-alala. Ang tableta na ito ay hindi madaling hanapin. Binili namin ito sa napakataas na presyo. Ang talamak na pil ng lason na ito ay espesyal na binuo at ginawa ng pinakatanyag na pamilya na nakakalason. Sa timog kanluran ng pamilyang Miao. Ang taong kumonsumo nito ay hindi pakiramdam kahit ano sa simula, ngunit habang lumipas ang mga araw, siya ay mahina. Sa kanyang 4 na paa, dahan-daang nawala ng sigla bago mamatay. Ken. Nagalak at nagpatuloy, at ang tagagawa lamang ang may antidote para sa ganitong uri ng lason. Ito ay nagmula sa 12 ng mga materyales sa panggagamot. Paano ito magiging madali na ginagamot, di ba? Ang tiwala ni Ken ay nag-alok sa puso ni Ivan. Kalmado. Nakaramdam siya ng ginhawa. Inaanyayahan ko si Zina para sa tanghalian bukas pagkatapos. Ang maliit na pakinabang para sa kanya ay gagawa ng mahika. Hihilingin ko sa kanya na makahanap ng magandang oras. Poison Fane. Pagkatapos ng lahat, matagal na mula sa episode ni Zina. Ito ay tungkol sa ibinababa ng Time Fane ang kanyang bantay sa paligid ng Zina. Perpekto iyon. Kapag namatay si Fane, nagbibigay ito sa amin ng pagkakataon na ituloy ang Selena. Siya ay magiging isang miyembro ng isa pang pamilya at nagbago ang apelyido niya. Sa ganoong paraan, nawalan siya ng tama upang makipagkompetensya sa iyo para sa trono.
pa rin, hindi na niya kailangan. Makipaglaban sa iyo sa sandaling ikakasal siya ng isang mayamang tao, tama ba ako? Umaasa si Ken. Na parang nakakita ng isang ilaw sa dulo ng tunnel habang iniisip niya ang kanilang plano. Naramdaman niya na siya ang pinakapangako na kandidato, pipiliin ni Selena. Siya sa iba. Pagkatapos ng lahat, siya ay pinakamalapit sa Selena bago bumalik si Fane. Kahit na si Michael ay may magandang relasyon kay Selena, siya ay pangit. At taba, tiyak na kukunin ni Selena ang taong taba sa kanyang listahan. Sa kabilang kamay, si Neil Hugo ay nakilala lamang si Selena mamaya. Siya ay isang kompleto. Pervert na nag-drool lamang sa kagandahan ni Selena. Walang emosyonal. Pundasyon para sa kanila upang makabuo ng isang kasalsa. Bukod, si Neil ay nakakahiya. Pagiging isang playboy. Sa makatuwid, pagkatapos suriin ang lahat ng mga potensyal na kandidato, siya ay ang pinaka-promising. Ito ay natural lamang para kay Selena na pumili sa kanya. Ito. May katuturan, may katuturan. At kapag namatay si Fane, tiyak na mawawala siya. Ang kanyang pakikipaglaban sa loob ng ilang oras. Maaari pa niyang ihiwalay ang sarili at degenerate magpakailanman. Sa oras na iyon, si Lolo ay mas mabaygo. At baguhin muli ang kanyang pananaw sa akin. Tinapos ni Ivan ang kanyang pangwakas na pagsusuri sa ang bagay na ito. Di nagtagal, nagkalat ang tatlo. Matapos maghiwalay si Ken mula sa ang iba, nagdala siya ng ilang mga bodyguard sa kanya at nagtungo sa ospital. Kabanata 543. Isang marangyang ward ang napunta sa kanyang paningin. Tiningnan niya ang lalaking nakahiga sa kama, pagkatapos ay itapon ang kanyang tingin sa bintana. Bumantong hininga si Ken. Pinsan, tumawag. Ama ko, dapat kong patayin ang B***star na iyon. Ginawa ni Flynn ang kanyang mga ngipin habang lumipad ang kanyang mga saloobin. Bumalik sa araw na iyon sa mall. Nais niyang lapitan si Miss Tanya at marahil gawin siyang kanya. Gayunpaman, ang kanyang braso ay natapos na durog sa pulbos ni Fane. Sinabi ng mga doktor na imposibleng mailigtas ang kanyang kaliwang braso at naang. Ang paraan lamang upang mapanatili ang kanyang buhay ay ang pag-amputate ng braso. Ang galit ay nag-drum sa pamamagitan ng ang kanyang mga ugat nang tiningnan niya ang kanyang kasalukuyang estado, isang taong may kapansanan. Nagkaroon si Ken. Huwag kailanman sinabi sa ama ni Flynn tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinsan ay dumating sa gitna. Lalawigan upang makipag-usap sa kanya. Sa ilang sukat, siya ang may pananagutan sa kanya. Aksidente ng pinsan. Tumawag siya, ngunit hindi niya makuha ang kanyang sarili upang buksan ang kanyang bibig. At magsalita ng katotohanan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, o kung paano ito sasabihin. Sa makatuwid, sinabi niya kay Flynn na maghintay ng ilang araw pa. Malapit nang mailabas si Flynn mula sa ospital, at tila hindi maantala ang tawag. Karagdagang, pinsan, huwag itong magmadali. Marahil ay dapat mong sabihin sa kanila sa sandaling makuha mo. Bumalik sa Lone City, tumahimik siya sandali bago magpatuloy. Ngayon, nagdadala ako. Ikaw ay ilang mabuting balita. Magandang balita. Anong uri ng balita ang maaaring maging mabuti? Para sa akin. Sa ngayon, gusto ko lang mamatay ang bodyguard na iyon sa harap ko. Hindi simple at mabilis na kamatayan, isang kahabag-habag. Nakatuon pa rin ang titig ni Flynn sa mundo na lampas sa mga bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng sama ng loob. Haha. Tama ka tungkol sa bodyguard sa oras na ito. Dumating ako ngayon upang sabihin lang sa iyo. Iyon ang B***star ay nasa kanyang libingan sa lalong madaling panahon. Buhay lang siya. Isa pang buwan, sabi ni Ken habang tumatawa siya ng buong puso. Ano ang gagawin? Ang ibig mong sabihin, maghintay tayo ng isa pang buwan. Mahirap bang hawakan ang bodyguard? Ang mukha ni Flynn ay nagyelo, malinaw na hindi nasisiyahan sa kabutihan. Balita, hindi ito magiging madali. Ang aming unang manlalaban sa pamilyang Clark, si Dan Jameson, ay hindi kahit na isang karapat dapat na kalaban. Napakahirap at mapaghamong. Slit na B***stars lalamunan. Bukod dito, nagpunta ako sa kaarawan ni Lolo Taylor. Bakas ngayon at nalaman ko na ang B***star na ito ay naging isang pinuno ng pinuno sa hukbo. Ito ay lamang na nawalan siya ng token ng komandante at hindi ito patunayan sa iba. Ang magandang bagay ay naiintindihan natin at mas may kamalayan. Ng kanyang tunay na lakas ngayon, ipinahayag ni Ken. Head Commander, hindi iyon. Maging madaling makitungo. Sumimangot si Flynn at nagpatuloy, kailangan mong maghanap ng isang mas malakas at mas mabangis na tao upang wakasan siya. Maghintay, bakit mo nasabi kami? Kailangang maghintay ng isang buwan upang patayin siya.
Iyon ay dahil ang B** star na ito ay malapit na mamatay mula sa pagkalason. Mula sa isang talamak ngunit nakamamatay na lason. Hindi rin niya napansin ito. Haha. Sa pamamagitan ng isang makasalanang pagtingin sa kanyang mga mata, si Ken ay dumura, huwag kang mag-alala. Pinsan, mayroon akong sariling mga plano at pag-aayos. Tiyakin kong maghiganti ka. Panipi. Kabanata 544. Sigurado ka bang maaasahan ito? Ang haltak na ito ay masama. Hindi siya magiging madali. Makitungo. Nakita ni Flynn na ang kanyang pinsan ay sa wakas ay maghihiganti sa kanya at agad na itinaas ang kanyang mga espiritu. Naramdaman niya na baka mamatay din siya kung siya ay hindi naghihiganti. Siya ay anak ng isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya sa Lone City. Siya ay nagmula sa isang marangal na pamilya. Paano masisira ang isang bodyguard? Ang kanyang braso sa kanyang pagbisita sa gitnang lalawigan isang lugar na wala. Kumpara sa Lone City, ito ay isang nakakahiyang kahihiyan na bumalik sa Lone City sa naturang estado. Hindi sa banggitin, ano ang gagawin ng mga mayayaman. Mula sa Lone City isipin siya ngayon na siya ay isang taong may kapansanan lamang. Huwag masyadong maging abala sana. Ang tableta ay ganap na maaasahan. Ang bagay ay ganito, sinabi ni Ken kay Flynn tungkol sa kanilang plano at pag-aayos mula sa magsimula upang matapos. Hindi namin ito ginawa kanina dahil nag-aalala si Ivan tungkol sa isang bagay. Inaasahan niya ang kaarawan ni Old Man Taylor. Tulad ng nais niyang masaksihan ang matandang lalaki na si Taylor ay pinalaya si Fane mula sa Taylor pamilya. Gayunpaman, hindi namin inaasahan na magdala si Fane ng ganitong kaluwalhatian sa Taylor pamilya at para sa matandang lalaki na si Taylor na aprobahan si Fane na ganyan. Sa oras na ito, desidido si Ivan na burahin ang taong ito mula sa lupa. Sige na, ako lang. Hindi nasisiyahan sa pagpapalam sa B** star na mabuhay ng isa pang buwan. Bukod, ang lason na ito. Hindi ba parang pahirapan siya at bibigyan siya ng isang kahabag-habag na kamatayan? Panipi. Pinaikit ni Flynn ang kanyang panga, ang malaking bato sa kanyang puso ay nandoon pa rin. Sino ang nagsabi na ang lason na ito ay hindi magpapahirap sa kanya? Sa maagang yugto, hindi mararamdaman ng consumer anumang bagay, kaya hindi ito magiging masakit. Gayunpaman, sa 2 araw bago namatay siya, hindi mo masisimulang isipin ang sakit na nararanasan niya. Siya na. Ang pakiramdam na parang ang kanyang mga buto at puso ay corroding, natutunaw. Iyon. Ang pakiramdam ay nais niyang patayin ang kanyang sarili, at tatagal ito ng 2 araw. Haha. Sa oras na iyon, walang antidote sa mundo ang makakapagtipid sa kanya. Ken. Malakas na chocolate at idinagdag, nais kong mapupuksa ang B** star na ito ng mahabang panahon. Nakaraan. Hiniling ko sa kanya na iwanan si Selena na mag-isa noon, ngunit tumanggi siya. Hindi ko dapat. Hayaan siyang mabuhay hanggang ngayon at pinayagan siyang maging malakas. Dahil siya mahinahon pa rin na nais na makasama si Selena, huwag mo akong sisihin sa aking kalupitan. Panipi. Sige, hindi ako babalik sa Lone City, kung gayon. Mananatili ako ng kaunti sa iyo. At maghintay para sa mabuting balita. Tinataka ni Flynn ang kanyang desisyon pagkatapos mag-isip. Ito samantala, si Fane at ang iba pa ay naglalakbay sa 75 milyong vilya. Paano? Ito ba, nasiyahan ka ba sa dekorasyon at setting ng bahay? Fane. Tanong ni Selena at ang iba pa na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Para sa kanya, kung saan nabuhay siya at ang kalagayan ng bahay ay hindi mahalaga sa kanya hanggat doon ay isang bubong sa kanyang ulo. Gayunpaman, hindi niya nais na tretuhin ang kanyang mahal na asawa. Ang kanyang kaibig-ibig na pamilya, at ang kanyang pamilya ay masama. Siyempre, kontento na ako. Tumingin sa ang bakuran. Napakalaki nito. Kahit na ang lugar kung saan ang mga lingkod at maid ay magiging. Ang pananatili ay maluwang at komportable. At ang bonsai doon ay kamangha-manghang. Si Selena beamed na may malawak na ngiti. Mahal, labis ako. Nasiyahan. Napakaganda ng vilya na ito. Noong nakatira kami sa tirahan ni Taylor, ay ginamit upang tumingin sa vilya at nakakaramdam ng kaunting naiinggit sa mga taong naninirahan dito. Ay, hindi ko naisip na isang araw ang pangarap kong manirahan dito ay magkatotoo. Panipi. Pinakawalan ni Andrew ang pagtawa, kasiyahan na nagpapakita sa kanyang mukha. Gayunpaman, doon ay isang tao na ang mukha ay mapurol at malamig sa lahat ng oras, tila hindi maligaya. Ano ang problema? Bakit ko naramdaman na hindi ka masaya? Ngayon, mabubuhay tayo sa malaking vilya na ito, hindi ka ba masaya? Selena.
Nakasimangot at tinanong, napansin din ang ekspresyon ni Fiona. Masaya ako, ng kurso, masaya ako. Upang manirahan sa isang malaking villa, paano ako hindi magiging masaya? Tatlong palapag na villa na may maraming mga silid sa loob nito. Panipi. Kabanata 545. Inilunsad ni Fiona ang kanyang mga mata kay Selina at lumingon sa face Fane. Ang ekspresyon niya. Ipinahiwatig na siya ay tunay na labis na galit. Fane, may isang bagay na kailangan ko. Sabihin mo ngayon. Hindi ko ito nabanggit kanina dahil nais kong protektahan ang iyong imahe. Sa harap ng karamihan. Ngayon ay may isang bagay na nais kong bumaba sa aking dibdib. Panipi. Sumabog siya. Ang mga browser ni Fane ay nag-furrow ng ilang sandali bago ang kanyang malumanay na ngiti. Muling lumitaw sa kanyang mukha. Mahinahon na sinabi niya, Ina, sa palagay ko alam ko kung ano ka. Nais sabihin. Gagawin mo. Sabihin mo sa akin kung bakit galit na galit ako, noon. Tumawid si Fiona. Ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Hey! Iniisip mo ba ang tungkol sa episode? Kanina, kapag sinabi sa akin ng Diyosa ng digmaan na turuan si Michael ng isang aralin, ikaw. Sa tingin mo ang parusa ay masyadong mabigat, hindi ba? Natatakot ka na si Michael. Ay hahawak ng sama ng loob laban sa akin at na ang pamilya Wilson ay magiging sanhi. Problema para sa atin sa hinaharap. Nag-short si Fane at nagpatuloy, huwag kang mag-alala. Tungkol doon. Kahit na hindi sila natatakot sa aking relasyon sa Diyosa ng digmaan, ako, Fane Woods, hindi ako natatakot sa kanila. Ma, hindi ko inaasahan. Nag-aalala ka na ang pamilya Clark ay may gagawin upang mag-Fane. Isang flash ng pinuno siya ng init. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ang kanyang sariling ina na mag-alala. Tungkol sa kaligtasan ni Fane. Ang mga sulok ng bibig ni Fiona ay bahagyang na-tweet. Siya. Blurted, Bullsh *T. Hindi ko ito pinag-uusapan. Galit ako hindi mo sinabi sa akin. Mas maaga tungkol sa maliwanag na Pearl ang Diyosa ng digmaan ay nagbigay sa iyo. Si Fane ay hindi nagsasalita. Una niyang naisip na nag-aalala si Fiona tungkol sa kanyang kaligtasan, natatakot. Na ang Clarks ay maghihiganti sa kanya. Parang ito lang sa kanya. Imahinasyon. Ito ay nag-aalala na si Fiona ay nag-aalala tungkol sa maliwanag. Perlas. Pinilit ni Fane ang isang ngiti at sinabing, Ina, ginawa ko ito upang sorpresa si Lolo. Taylor, napansin mo ba kung gaano siya kasaya ngayon? Bukod, alam ko na. Anong regalong ibibigay ko sa kanya, kaya ano ang punto ng pagtalakay nito? Ang iba, sa totoo lang, nagulat din ako. Selina chimed in with a mainit na ngiti. Hindi ko talaga inaasahan na ibibigay iyon ng Diyosa ng digmaan. Perlas sa iyo. Pagkatapos ng lahat, gumastos siya ng malaking halaga sa auction upang magbid para sa ang perlas na ito. Dapat kong aminin na medyo hindi inaasahan. Ang maliwanag na perlas ay tulad ng isang mahalagang bagay. Ito ay isang pambansang kayamanan. Paano mo ito maibibigay? Lolo Taylor nang hindi ito pinag-uusapan sa amin. Dapat ay hindi bababasa. Alam sa amin. Ang ekspresyon ni Fiona ay nanatiling labis. Naranasan mo na ba? Naisip tungkol sa amin. Hinayaan kong pakasalan ka ng aking minamahal na anak na babae. Binigyan ka namin. Selina, alam mo ba kung gaano kahirap para sa mga magulang na magpalaki ng isang bata? Bakit hindi? Sa tingin mo ba ibigay ito sa amin? Maaaring hindi na ako bata ngunit mayroon pa rin ako. Taon upang mabuhay. Tahimik na ipinagpalit ni na Fane at Selina. Sila ay ang dila na nakatali sa sitwasyong ito. Hindi nila inaasahan na magtapon si Fiona ng isang tantrum. Dahil sa isang perlas. Oo, ilang taon ka na ulit. Hindi ka man 50. Bakit mo nais na makipaglaban kay Lolo para sa perlas na ito? Hindi ka ba pakiramdam? Nahihiya. Tumingin si Selina kay Fiona at nagtanong. Si Andrew, na nakatayo sa tabi. Si Fiona, ay nagagalit sa pag-uusap. Sa palagay ko, ang regalo ni Fane ay naaangkop. Ang perlas ay dapat ibigay sa aking ama. Matanda na siya ngayon at siya kailangan ng ganitong uri. Siya fumed. Iyon ay 500 milyon. Hindi ba niya kahit papaano talakayin sa amin? Maaari kaming bumoto sa isang desisyon. Panipi. Nagalit pa rin si Fiona. Nakatitig siya kay Fane, apoy na nasusunog sa kanyang mga mata. Nanatili siya. Tahimik tungkol sa regalo at nag-aalala sa amin sa buong oras. Nag-aalala pa rin ako. Tungkol sa kung naghanda siya ng isang disenteng regalo para kay Lolo. Hindi rin si Fane. Tretuhin mo kami bilang kanyang sarili. Humajejek siya. Ma,
Napakalayo mo. Si Fane ay hindi kailanman ginagamot sa amin bilang mga tagalabas. Sa tingin ko gusto mo lang ang perlas. Kung nagdala si Fane, lumabas ito sa mesa, hahayaan mo ba siyang ibigay ito bilang regalo sa kaarawan? Panipi. Sinaway siya ni Selena nang walang pag-aatubili. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang perlas ay hindi susundin si Lolo Taylor sa kanyang libingan, at hindi ka man 50 taon. Kapag pumasa si Lolo, bibigyan ka namin ng perlas. Hindi ba maganda iyon? Sapat na. Panipi. Kabanata 546. Itigil ang lokohin ako. Wala na ang perlas dito, ibinigay ito. Iba. Kahit na nais mong ibalik ito pagkatapos mamatay si Lolo, sa palagay mo ba? Madali ito. Sa oras na iyon, hahawak ito ni Theodore at hindi niya ito papayagan hanggang sa mamatay siya. Ibinigay mo ang perlas na ito, hindi ipahiram ito. Walang tanga si Fiona. Pinakawalan niya ang isang chuckle at sinabi kay Fane, never mind. Ako na. Patawarin ka sa oras na ito dahil sa Villa, ngunit sa susunod na makatagpo ka. Anumang mahalagang item, dapat mo muna akong ipaalam. Sabihin sa amin ang tungkol dito, gawin mo. Maunawaan. Oo, nauunawaan. Tumango si Fane, curving ang kanyang bibig. Awkwardly sa mga sulok nito. Pumasok tayo sa loob at bibigyan kita ng paglilibot. Pagkatapos ay maaari nating simulan ang pagpili ng aming mga silid. Ngunit kung pinahihintulutan mo akong magmungkahi, ina, dapat kang mabuhay sa unang palapag dahil magiging mas maginhawa para sa iyo. Lumipat, si Selena, Ben, at ako, ang mga kabataan, ay maaaring mabuhay sa pangalawa. Sahig. Titingnan muna ako pagkatapos magpasya, ngunit oo, ang unang palapag ay tiyak. Maging mas maginhawa. Sa mataas na ulo niya, lumakad si Fiona papunta sa Villa. Wow! 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 Ito ay kamangha-manghang. Ang disenyo at dekora sayon ay pambihirang. Hindi mapigilan ni Zino ngunit magbulalas ng malakas sa sandaling sila ay humakbang. Sa Villa. Ang interior ng Villa ay naglabas ng isang palatial aura. Hindi ito matanda. Moda, ngunit kabaligtaran. Ito ay kontemporaryong at sunod sa moda. Angkop para sa nakababatang henerasyon. Oo, ito ay talagang mahusay. Masyadong mahusay. Zina, umakyat tayo sa itaas at tumingin sa paligid, pagkatapos ay maaari nating magpasya kung aling silid ang live-in. Agad na pinasok si Ben. Nagdilim ang mukha ni Fane nang marinig ang kanyang mga salita. Maghintay, pinag-uusapan ng tungkol sa pagpili ng mga silid, hayaang pumili muna ang iyong kapatid, pagkatapos Kylie, at saka ikaw lang. Ang mga salita ni Fane ay naging maasim ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang Villa na ito ay binili gamit ang pera ni Fane, at ang real estate. Ang sertipiko ay nagbigay ng pangalan ni Selena. Si Zina at Ben ay walang karapatang sabihin. Sige, tama. Ngunit tungkol sa Villa sa tirahan ni Taylor, nais kong mabuhay. Sa dati kong silid, hindi ka maaaring magpasya para sa amin, di ba? Lumingon si Ben kay Fane. At tinanong pagkatapos niyang isipin ang tungkol sa isang bagay. Ngumiti si Fane nang walang pasubali. Huwag kang mag-alala. Ang posibilidad na mabuhay tayo doon ay magiging napakababa. Pagkatapos ng lahat, naniniwala ako na ayaw ni Selena na makita si Ivan na madalas, di ba? Ang mga mata ni Selena naiilawan sa mga salita ni Fane. Ngumiti siya, kilala mo ako ng mabuti, ha? Ang bahay doon. Ayokong bumalik at manatili doon. Kontento na ako sa Villa na ito. Bukod, binili ito ng aking asawa para sa akin. Isang mataas na presyo, kaya nakakaramdam ng labis na mainit na lamang upang manirahan dito. Sa pamamagitan ng paraan, Fane. Gaano karami ang makukuha ng isang pinuno ng ulo sa sandaling siya ay nagretiro mula sa hukbo? Panipi. Sa wakas binuksan ni Fiona ang kanyang bibig. Hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa gantimpala. Dulled ang mukha ni Fane. Hindi siya nagsasalita. Tila naniniwala sila na siya ay isang pinuno ng ulo. Pagkatapos ng lahat, ang gantimpala para sa isang pangunahing sa hukbo. Maaaring maging kasing dami ng 1 bilyong box. Bago masagot ni Fane si Fiona. Tanong, umakyat si Selena at kinutya, ma, iniisip mo ba? Ang natitirang gantimpalang cash ni Fane, muli. Binigyan ka na niya ng 20 milyon, hindi ba sapat iyon? Para sa isang pinuno ng ulo, ang gantimpala ay higit pa mas mababa sa paligid ng 200 milyon, at si Fane ay nagastos na sa amin. Sa ngayon, marahil ay mayroon lamang siyang halos 10 milyong naiwan. Huwag sabihin. Ako gusto mo siyang ilabas ang lahat. Panipi. Kabanata 547.
Nadama ni Fiona na hindi rin makatuwiran siya. Gayunpaman, hindi siya makakatulong. Ngunit si Mother, well, kung handa siyang kunin ang kanyang pera at ibigay ito sa kanya. Ang biyenan bilang allowance ng buhay, bakit hindi? Naturally, hindi ko ito iisipin. Sino ang hindi nais na magkaroon ng mas maraming pera? Tumahimik si Fane. Fine is. Ang mga salita ay lubos na nagpapahiwatig ng kanyang pagnanais para sa natitirang pera ni Fane. Siya. Nais niyang ilabas ang lahat. Si Fiona ay masyadong sakam, hindi ba? Gayunpaman. Si Fiona talaga ang kanyang biyenan, at hindi niya nais na masaktan siya. Anumang paraan. Sa makatuwid, si Fane ay maaari lamang ngumiti at sumagot, "Ina, huwag kang mag-alala. Ipaalam lamang sa akin kung tapos ka na sa paggastos ng 20 milyong bucks ay. Binigyan kita kami ay isang pamilya. Siyempre, sisiguraduhin kong sapat na." Gumastos. Agad na naiilawan ang mukha ni Fiona nang marinig ang mga salita ni Fane. Isang malawak. Inihayag ni Green ang kanyang mukha at sinabi niya, "Mahal kong manugang, napakabuti mo. Sa totoo lang, hindi ako ang pag-iisip ng pera, at hindi ako pagkatapos ng iyong pera. Pagkatapos, lahat, nakakuha ka ng pera sa iyong buhay sa larangan ng digmaan. Kaya, kahit ikaw magkaroon ng 8 o 10 bilyon, dapat mong panatilihin ito." Tumahimik sandali si Fiona. Bago idagdag, ngunit sa parehong oras, nag-aalala ako na hindi mo alam kung paano pamahalaan ng maayos ang iyong mga matitipid at tapusin ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ko. Upang makatulong na pamahalaan ito para sa iyo. Halimbawa, ang villa na ito ay masyadong mahal. Hindi. Nagkakahalaga ng 75 milyon sa lahat. Nababaluktot si Fane. Kung pinayagan niya si Fiona na pamahalaan ng pera, ito ang kanyang huling oras na makita ang kanyang pera. Ito. Mahirap hilingin sa kanya na kunin ang pera sa sandaling nasa kanya ito. Pag-iingat. Hayaan mo, Fane. Hindi kami makapaghintay na makita ang mga silid. Magmadali at lumipat sa ikalawang palapag. Si Ben bimd ng isang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ng kanyang huling mga salita, lumingon siya kay Zina at tinanong, "Zina, masasabi natin ngayon na tayo may mga bahay at kotse. Di nagtagal, pupunta ako sa iyong bahay at ilabas ang kasal. Paano kala sa iyong mga magulang? Dapat ayos lang, di ba? Sa palagay ko ito ay pinakamahusay na kung makukuha natin. Nakarehistro at makuha ang sertipiko ng kasal sa lalong madaling panahon at magkaroon ng baby." Labis na nasasabik si Ben. Bagaman paminsan-minsan ay darating si Zina. Sa loob ng ilang gabi, hindi niya kailanman hahayaan siyang hawakan siya. Karamihan, siya. Papayagan siya ng ilang mga pek sa kanyang mga pisngi. Nais ni Ben na magpakasal. Si Zina sa loob ng mahabang panahon, ngunit sa tuwing iminungkahi niya ang ideya sa kanya, gagawin niya. Gamitin ang katotohanan na si Ben ay wala ng kotse o bahay bilang isang dahilan upang tanggihan siya. Ngayon, si Ben ay may parehong kotse at bahay. Hindi ito dapat magdulot ng anumang mga problema. Oo. Mabilis na magpakasal. Hindi ka na bata. Magpakasal at bigyan mo ako ng apo. Pagkatapos ay maaari kong hawakan ang aking apo at kumuha pag-aalaga sa kanya sa Grand Villa na ito. Ang puso ni Fiona ay tumalon sa kagalakan ng siya. Narinig ito. "Huwag kang mag-alala. Hindi na kami kagaya, mahirap na walang pera. Napahiya kami na hinikayat ka na magpakasal dahil doon. Ngayon, may pera tayo. 8 o 100,000 ay wala. Ipinapangako namin iyon. Ang kasal ay magiging grand at hindi malilimutan." Tinapik ni Fiona ang kanyang dibdib at nagpapatuloy, mangyaring, maghanap ng oras upang makausap ang iyong mga magulang. Siyempre, magbibigay kami. Ilang oras ka upang maihanda ang iyong sarili sa pag-iisip. Marahil 10 araw o kahit na kalahating buwan. Kumusta naman yan? Hindi naisip ni Zina na pakasalan si Ben. Si Ben ay hindi maganda. Siya ay average, boring, at alam lamang kung paano maglaro ng mga laro. Totoo na si Ben at ang kanyang pamilya ay mayaman kaysa dati. Ngunit paano maihahambing si Ivan Taylor? Si Ivan ang batang master ng pamilyang Taylor. Ang kabuuan ng mga katangian ng Taylor ay kabilang sa kanya sa ang hinaharap. Ang pamilyang Taylor ay matagumpay na lumukso sa pangalawang klase. Aristokratikong pamagat ng pamilya. Kung siya ay may pagkakataon na maging ginang Taylor, paano? Masisiyahan ba siya sa kasalukuyang estado ng pamilya ni Ben? Kabanata 548. Sige. Tatawagan ako sa kanila ng ilang araw. Ngumiti si Zina. Awkwardly, naisip niya sa sarili at nagpasya na sumang-ayon sa kung ano man ang dumating. Sa una niya, at kumilos ng naaayon sa ibang pagkakataon.
Mabilis na tumaas ang pamilya sa pangalawang palapag. Matapos ang isang pag-ikot ng paglilibot, kinuha nila ang kanilang mga silid. Pagkatapos, ang pagpili ng kani-kanilang mga silid, iminungkahi ni Selena kay Fane, hayaan. Ito ay halos oras. Bumalik tayo at ipack ang aming mga bagay upang makagalaw tayo ng mas maaga. At magkaroon din ng isang maagang hapunan. Pagkatapos ng hapunan, maaari naming dalhin si Kylie sa parke. At maglakad-lakad sa paligid ng aming kapitbahayan. Magandang ideya. Ito ay mas buhay. Dito kaysa sa lugar na dati kong nakatira. Ngumiti si Fane sa kanya. Hawak ang kanyang kamay. Bumaba sila sa unang palapag. Di nagtagal, si Fane at ang iba pa. Bumalik sa kanilang dilapidated maliit na bahay na dati nilang nakatira, nakaimpake. Ang ilang mga damit at mahahalagang, at malapit nang lumipat sa kanilang bagong vilya. Tumayo si Selena sa looban, ang kanyang mga mata ay naayos sa dilapidated house at ang maliit na patio nito, naalala ang nakaraan. Hindi ako makapaniwala na kami ay nakatira sa bahay na ito sa loob ng 5 taon. Hindi ako sanay na naninirahan sa mga ganitong kondisyon. Sa simula, ngunit, pagkaraan ng ilang oras, sa huli ay nasanay na ako. Ito ay 5 taon, buntong hininga, nalulungkot akong umalis. Si Selena ay napuspos ng mapait, puno ang boses niya ng emosyon. Kailangan nating pumunta. Kasalanan ko ang paggawa sa iyo at ni Kylie na magdusa. Marami sa huling 5 taon. Mula ngayon, ipinangako kong gagawin kitang pinakamasaya babae sa mundo. Binigyan siya ni Fane ng mainit na ngiti. Lumingon siya kay Fiona at sinabi, Ina, magiging kaarawan ni Selena sa isa pang buwan, di ba? Itatapon ko ang kanyang pagdiriwang na mabigla sa buong lungsod. Ito ay hindi malilimutan. Kaarawan. Talaga. Kung totoo iyon, baka pumunta ako at ipahayag ito sa aking mga kaibigan. At pamilya. Kung hindi mo matupad ang iyong pangako, mawawalan ka ng mukha. Si Fiona ay tunay na masaya para kay Selena. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak na babae ay nakaranas ng pinakamasamasa. Ang nakaraang 5 taon, hindi man siya kayang bayaran ng isang desenteng pagkain sa kanyang nakaraan. Ilang kaarawan. Ang mga salita ni Fane ay nagpapagaan sa kalagayan ni Fiona. Ito ang una. Oras na naisip ni Fiona na mabuti si Fane. Bagaman hindi siya kasamang mayaman kay Ken Clark, mabuti siya sa kanyang anak na babae. Lads tulad ni na Ken Clark at Neil Hugo, mayaman sila ngunit mabisyo at itim ang puso sa parehong oras. Paano? Maaari ba nilang hilingin sa kanya na lason si Fane? Ang mga masasamang tao lamang ang maaaring dumating sa ganitong mga ideya. Matapos mag-isip si Fiona sa sitwasyon, siya paalalahanan si Fane, sa pamamagitan ng paraan, Fane, kahit na mayroon kang isang mahusay ang pakikipag-ugnayan sa Diyosa ng digmaan, at ang mga Diyos ng digmaan ay dumating sa kaarawan ni Lolo para sa iyo, hindi mo maaasahan na tutulungan ka nila sa bawat oras. Kaya, kahit ano paman, panatilihin ang isang mababang profile. Huwag kang matarget at maging sanhi. Ako ay nagkakaproblema, naririnig mo ba ako? Ang mas mataas na puno, mas malakas ang hangin. Panipi. Sinasunduan ni Andrew ang kanyang ulo. Humakbang siya at sinabi ang parehas kay Fane, oo, Fane, tama si Maria. At hindi mo kailangang parusahan si Young Master Wilson na mahirap ngayon. Maaari mo lang siyang tanungin sa kautaw at humingi ng tawad o baka hilingin sa kanila na sampelan ang kanilang sarili. Ang 200 slaps. Halos baldado siya. Sa palagay mo hahayaan nila itong mag-slide na ganyan. Ito na. Hindi ganon seryoso. Si Marshall Dennis ay ang aming bodyguard ngayon, kaya mayroon. Walang dapat matakot. Ang mga batang masters at ang kanilang mga bodyguard ay makatarungan. Ordinaryong tao. Bukod, hindi ba sila mag-iisip ng 2 beses bago sumalungat sa amin? Pagkatapos ng lahat, si Fane ay may magandang relasyon sa Diyosa ng digmaan. Kung umihi sila malayo sa Diyosa ng digmaan, ang kanilang buong pamilya ay karaniwang ginagawa para sa Selena. Sumagot pagkatapos mag-isip, pa rin, manatiling mababa. Hindi sila maglakas loob na lumaban. Fane face to face, ngunit paano kung may nakita silang isang tao na madulas ang kanyang lalamunan ng lihim? Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay maaaring gawin ng lihim, at kung tumanggi silang umamin dito. Pagkatapos nito, walang katibayan para sa Diyosa ng digmaan na panasan sila. Tama, napangiti si Andrew. Madali itong yumigtad ng isang bukas na thrust ng sibat, ngunit mahirap bantayan laban sa isang araw sa kadiliman, hindi ba? Tumanggaw si Selena. Sumang-ayon. Tama ang kanyang ama. Pagkatapos ay lumingon siya kay Fane at sinabi, paglipat
Pasulong, mangyaring subukang gumawa ng kaunting problema hanggat maaari para sa akin at sa atin. Anak na babae, okay. Subukang panatilihin ang isang mababang profile, pumunta sa trabaho at bumaba sa trabaho. Oras araw-araw nang hindi pinukaw ang problema. Ang pinakamahalagang bagay ay iyon. Nabubuhay tayo ng comfortable at mapayapa. Hindi alam ni Fane kung tatawa o upang umiyak sa mga komento ng kanyang asawa. Mahal, hindi mo ba gusto ang gusto ko? Hindi ko nais na manatiling mababa. Hindi ko magagawa. Binalaan ko na sila na lumayo sa amin, ngunit ang mga brats ay iniisip pa rin tungkol sa iyo at nais upang labanan ako. Sigh, wala akong magawa. Panipi, Kabanata 549. At kung gayon wala tayong pagpipilian. Huwag mo na lang silang pukawin. Mawawalan sila ng interes. Makalipas ang ilang sandali sa sandaling nakita nila na hindi tayo mahihiwalay pagkatapos ay susuko na sila. Bukod, sa sandaling makahanap sila ng iba pang kagandahan, magkakaroon sila ng bagong target at naturally sumuko. Sinabi ni Selena matapos niyang isipin ito. Natigilan si Fane. Talaga, may iba pa na maaaring maging mas maganda kaysa sa aking asawa. Biglang kulay ng light blush ang mga pisngi ni Selena. Ano ang pinagsasabi mo? Ang aking anak na babae ay isang malaking batang babae ngayon, at lumipas ako sa aking kalakasan. Anong kagandahan? Hindi ba sina Seiza, Yvonne, at Tanya lahat? Sila ang totoong deal dito. Bata at maganda. Masyado silang bata. Hindi sila kaakit-akit tulad mo. Bukod dito, wala silang karisma na mayroon ka. Sagot ni Fane, pa rin. Ngumisi habang tinitingnan niya si Selena, na ang ekspresyon ay naging bashful. Ang kasiyahan ay lumundag sa kanyang puso. Karaniwan siyang nagyelo, ngunit ang kanyang coquettish expression kapag siya ay nahihiya ay matuno ang puso ng sinuman. Si Zina, sino? Nakatayo sa gilid, tila hindi masyadong masaya. Habang bumalik ang mag-asawa at sa labas, nagsalita sila na parang hindi siya isang kagandahan lalo na si Selena. Siya. Dapat ay hindi kasama siya sa layunin kapag siya ay naglista ng napakaraming mga kagandahan. Hayaan mo, umalis tayo. Ang iyong anak ay matanda na at ikaw ay sobrang nakakalungkot. Fiona. Talagang hindi na mapapanood pa. Hindi niya naisip na ang mag-asawa ay kikilos pa rin sa isang kasuklam-suklam na paraan. Naramdaman niya. Kahit na ang mga goosebumps ay malapit ng mabuo sa buong balat niya. Si Joanne, na tumayo. Sa gilid, hindi mapigilan ang isang maliit na ngiti mula sa paghagupit sa kanyang mga labi. Siya ay masaya nang makita na ang dalawa sa kanila ay mahal sa bawat isa. Hayaan mo na. Nag-flash si Selena ng isang awkward na sulyap. Napagtanto niya na lumalaki siya. Upang tanggapin siya ng higit pa. Dinala niya ang kanilang anak na babae at pumasok. Ang kotse. Di nagtagal, ang buong pamilya ay lumipat sa villa. Sila. Nagpark ng 4 na luho na kotse sa beranda ng villa. Ang view ay tila hindi masyadong stark. Ngayon, sa palagay ko dapat tayong lumabas upang kumain. Lumipat lang kami dito, at lahat tayo ay pagod at nalubog sa pawis. Mas mahalaga, wala ang refrigerator. Anumang mga sangkap sa loob nito at mayroon na itong 6:30 p.m. Hindi mapigilan ni Selena. Magsalita pagkatapos na maayos ang lahat. Sige, anumang sasabihin mo, mahal. Lalabas kami upang kumain kapag naligo ang lahat. Tumango si Fane. Sa isang flash. Lahat ay umalis upang maligo. Pagkatapos ng freshening up, nagpahinga sila sandali. Bago magtungo sa hapunan. Walang inaasahan na tumunog ang telepono ni Zina. Inutusan nila ang kanilang pagkain. Inalis niya ito, tiningnan ang screen, at tinanggihan. Ang tawag. Bakit hindi mo ito kinuha? Ang mga browser ni Fane ay lumabo. Naramdaman niya iyon. Siya ay kumikilos ng kakaiba. Isang flash ng gulat ang lumitaw sa kanyang mga mata nang siya tiningnan ang telepono niya ngayon. Kabanata 550. Hindi inisip ni Zina na mapapansin ni Fane ang maliit, walang pag-iingat na pagkilos na ito. Pagkabigla. Jolted up ang kanyang gulugod. Pinamamahalaan niya ang isang matigas na ngiti. Ito ay isang tawag sa spam. Ito ay wala. Ang mga ahente ng pabahay ay seryoso kaya nakakainis. Patuloy silang tumatawag. Ako ay magtanong kung bibili ako ng bahay. Talaga, ipahiram mo sa akin ang iyong telepono at tatawagan ko sila na bigyan sila ng isang mahusay na pag-aalsa. Si Fane ay sumabog ng isang nakangiting ngiti at pinalawak ang kanyang kamay. Ang ekspresyon ni Zina ay naging sorer nang marinig niya. Ito si Ivan ang tumawag sa kanya. Ang lahat ay pupunta sa *T kung Fane. At nalaman ni Selena kung ano ang nangyayari sa pagitan niya at ni Ivan. Ano? Doon upang tumawag.
Ito ay isang tawag sa spam. Kumain tayo. Agad na nag-chalk si Zina. At kinuha ang kanyang mga chopstick. Bakit hindi mo ako hahayaan na suriin ito kung ito ay lamang? Isang tawag sa spam. O natatakot ka sa isang bagay? Huwag sabihin sa akin na tinawag ang iyong kasintahan. Ikaw. Pinindot ni Fane, naramdaman na may isang bagay. Ang mga sulok ng ang bibig ni Zina. Si Fane ay masyadong matalim, masyadong mahirap hawakan. Siya. Hindi kailanman naisip na magiging tama siya sa pera. Agad siyang sumampal. Ang kanyang mga chopstick sa mesa sa isang half. Ano ang pinagsasabi mo, Fane? Anong kasintahan ang pinag-uusapan mo? Hindi ako ganoong klaseng tao. Bukod, ito ay ang aking telepono. Hindi ko lang ito ibigay sa iyo kung titingnan mo. Ang aking mga pribadong larawan. Kahit na hindi hinawakan ni Ben ang aking telepono. Ano ang tama? Kailangan mong humirim, ito. Ano ang sinasabi mo, Fane? Huwag pumunta sa ibabaw. Agad na nagsalita si Ben, malamig ang kanyang ekspresyon. Tumatawag lang ako. Ikaw ang aking bayaw upang mapanatili ang dignidad ng aking kapatid, at dahil ikaw ay naging maganda ang paggawa nito kamakailan at hindi nagdudulot sa amin ng anumang problema. Naisip mo ba? Maaari mo akong hakbang na ganyan. Ano ang tama upang tingnan mo ang aking telepono ng girlfriend? Ang ekspresyon ni Fiona ay medyo nagalit din. Zina. Ay tama, Fane. Bakit ka, isang tagalabas, nais na tumingin sa kanyang telepono? Ikaw ang aming manugang ngayon, oo, ngunit alam ang iyong lugar. Nag-harbor ka ba Sama-sama laban sa kanya dahil laban ka sa iyo sa simula. Fane. Agad nang umiti. Hey, bakit napaka-seryoso? Nagbibiro lang ako. Bakit ang pag-igting? Matapos niyang sabihin iyon, ibinaba niya ang kanyang tinig at nagbulong ng may layunin. Kidding lang ako. Bakit kaya tense tungkol dito? Huwag mong sabihin sa akin na nararamdaman mo. Nagkasala dahil tinawag ka talaga ng kasintahan mo. Ikaw, si Zina ay labis. Galit na galit, kinuha niya ulit ang mga chopstick niya. Sino ang nagmamalasakit sa iyo? Tama iyon. Kumain tayo. Mabilis nang umiti si Ben at nag-scoop ng ilang pinggan. Inilalagay ang mga ito sa mangkok ng Zina. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Zina. Ang mga sulok ng bibig ni Zina ay marahas na umikot. Talagang naramdaman niya. Walang magawa. Bakit pinili ni Ivan ang oras na ito upang tawagan siya? Tiyak na hindi ito tamang tiyempo. Bukod, tinanggihan niya agad ang kanyang tawag nang tumawag siya. Kanina, hindi ba niya masasabi na ito ay hindi magandang panahon para makausap sila? Bakit muling nag-ring ang iyong telepono? Kunin mo ito, sabi ni Fane na nagulat. Ngumiti sa mukha niya. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.